Hello po, magandang umaga at mapagpalang umaga po sa inyo sa mga nanonood, sa mga nakikinig at dun po sa mga kanya-kanyang mga tahanan na nakaupo katulad dito sa couch, no? Sa sopa, sa silya man yan, magandang umaga po sa inyo. Para po tayong naninibago ako dahil ako sanay po ako na nakatayo, no? Pero ngayon po dahil nandito tayo sa munting tahanan nila Pastor Bogie, salamat po at tayo po ay nasamahan niya kanina sa ating pagpapabigay ng tinatawag na pagpupuri. Alam niyo po, napakabuti ng ating Panginoon sa umagang ito sapagkat hindi talaga napipigilan yung pagpapasalamat at pagbibigay natin ng papuri sa ating Panginoon. Nakita ko na naman yung video ni Tatay Freddy. Talagang nami-miss po natin siya, no? Sa umagang ito. Pero alam niyo po, isa po sa magandang ginagawa ng ating Panginoon binibigyan niya tayo ng lakas sa pamamagitan ng pagpupuri sa Kanya. Kaya nga kanina yung kabanal-banalan na presensya ng ating Panginoon naranasan niyo ba sa inyong mga tahanan? Naranasan niyo ba sa inyong mga sarili na habang tayo ay tinatawag na pandemic days or months na ito, talagang nakikita natin na patuloy na dapat tayong magpuri sa ating Panginoon. So sa umagang ito, tayo pong lahat ay hindi po ako makakatayo kasi pag tumayo po ako baka hanggang dito na lang yung camera. So nakaupo lang po ako at inaimbitahan ko po ang ating mga kapatiran, no, na magsitayo at magbigay galang po tayo sa ating Panginoon sa pagbasa sa isang talata po sa Psalms, no, sa awit 92 verse 1. At ang sabi po dito, it is good to praise you, Lord, to sing praises to God the Most High. No? Ang magpasalamat kay Yahweh ay mabuting bagay, umawit ng palagi at purihin ang pangalang kataas-taasan. No? Samahan niyo po akong manalangin. Dakilang Ama, nagpapasalamat po kami sa umagang ito na tunay nga po, Panginoon, na wala kaming magagawa kung ikay wala. Sa totoo lang po, Panginoon, napakasarap sariwain, napakasarap laging iniisip na ang magpuri sa iyo ay talagang nakakapag-lift up, Panginoon, ng tinatawag na buhay Kristiyano. Kaya nga po sa umagang ito, halika, samahan mo kami, makapangyarihang Ama, at yung tinatawag na Holy Spirit na kanina pa namin, Panginoon, nararanasan sa apat na sulok ng tahanan na ito. Na tunay nga po, Panginoon, na ikaw lamang sa umagang ito ang aming. Kaya nga po, Panginoon, lagyan mo po ako ng tinatawag na kapangyarihan, pagkalooban mo po ako, Panginoon, lakas ng loob na ito po'y mabahagi, pa-share, Panginoon, sa mga nakikinig at nanonood, na sila po, Panginoon, ay mabuksan ng kanilang pandinig, ang kanilang puso, at ang kanilang kaalaman. Wala po kaming magagawa, Panginoon, kung ikay wala. Kaya nga po ang lahat ng gawa at gustong gawin ng kaaway ay aming Panginoon na sinasansala sa umagang ito, sa gawain na ito, at walang iba, Panginoon, na maitataas, Panginoong Yesus, kung hindi ikaw lamang, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa umagang ito na tunay na napakayaman, Panginoon, na tunay na napakasarap magpuri sapagkat ikaw lamang, Panginoon, ang aming nakakapili sa umagang ito. Lord, kami po ay mag-focus, kami po ay magkaroon ng tinatawag na sayo lamang, Panginoon, sa umagang ito sapagkat ito ay day. Ikaw lamang po, Panginoon, ang aming binibigyan ng pagpapasalamat sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Sige po, palakpakan natin yung mga nasa tahanan yan sa inyo. Magpasalamat po tayo sa Panginoon sapagkat mabuti ang ating Panginoon. Bakit po mabuti? Alam niyo po, nung aking binabasa itong Psalms, napakarami niyang sinasabi na problema. Napakaraming sinasabi na kung paano tayo mapagpapala. Alam niyo po, isa na namang magandang paalaala na itong ating pag-aaralan sa umagang ito, sa Psalms 92 verse 1, na sinasabi ng ating Panginoon na ang magpasalamat ay napakabuti, kay Yahweh ay mabuting bagay, umawit ng palagi, purihin ang ngalan ng ating kataas-taasang Diyos, no? So sa umagang ito, papamagatan natin, no, yung ating tatalakayin sa umagang ito
ang tinatawag na kapangyarihan ng pagpupuri. Alam niyo po, isa sa napakahirap na bagay na kung ikaw ay may problema, na kung ikaw ay may iniisip, napakahirap pong magpuri sa ating Panginoon. Totoo po yun. Minsan nararanasan ko po, nararanasan ng ibang mananampalataya na napakahirap magpuri. Pero alam niyo po, ito yung sinasabi ng Bible. Ito yung sinasabi ng ating Panginoon na every time na tayo ay nakakaranas ng tinatawag na kapighatian at mga problema, walang ibang magandang gawin, tayo ay magpasalamat sa ating Panginoon. Sabi nga po dito, many calls to praise in the Psalms, no? Napakaraming pagtawag po talaga. Iba't ibang tinatawag na verses, chapters, Psalms, ay makikita natin na tayo ay tinuturuan. Habang ito ay binabasa natin, habang ito ay ninanamnam natin, no? Napakasarap po talaga na magpuri sa ating Panginoon. At makikita natin dito sa ating binasa na mayroong tinatawag na personal testimony. Makikita natin na yung mga patotoo ng mga personal, no, sa akin, sa inyo, ng mga nanonood, doon sa mga nakikinig, no? Nakita mo ngayon kahit na po tayo ay naka-lockdown, hindi tayo makapagpuri sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pagpunta sa church, no? Nakita nyo kanina yung patotoo ni Tatay Freddy, no? Sabi nga po kanina ni Isaac, 4 na linggo na nagpapasalamat si Tatay. Na po lagi naming naalala ko na nung nakita ko siya sa nangilid na naman yung sapagkat naalala ko na naman yung ating isang elder sa ating church, no? Kaya nga po dito, sabi dito, merong testimony ng personal praises, kaya bibigyan ko po kayo ng isang halimbawa, no? Ang sabi po sa Psalms 146 verse 1 to 2, no? Ang sabi po dito, purihin si Yahweh, purihin mo si Yahweh, o aking kaluluwa. Purihin siya, aking aawitan habang ako'y nabubuhay. Di po ba? Napakagandang tinatawag na talata na habang tayo ay nabubuhay, ay dapat tayong umaawit, nagpupuri sa ating Panginoon. Dahil yan po lang ang ating dapat gawin sa mga panahon na ito, na pandemic, no? Na wag tayong tinatawag na maguluhan sa mga nangyayari sapagkat napagwagian na ng Panginoon ito Kaya itinuturo niya, pinapaalala niya sa atin na tayo ay dapat magsaya, no? Anuman ang ating mga nangyayari sa ating buhay. At pangalawa, meron po tayo dito tinatawag na invitasyon, no? Kaya nga po kanina, in-invite natin ang makapangyarihang Espiritu ng Diyos, in-invite natin ang tinatawag na kaalaman, no? Kaya nga dapat kayo po na nanonood, no? Dapat ay nakafocus tayo para nang sa ganun walang makaalpas doon sa tinatawag na pag-aaral natin sa umagang ito. Invitations to join in praises, no? Dito mababasa natin yung sa mga awit, ang mga ay dapat nagsasama-sama sa pagpupuri. Iba po talaga pagka nasa loob ng tinatawag na tahanan ng Diyos. Hindi nyo ba namimiss ang church? Hindi nyo ba namimiss, no, yung ating mga kapatiran na kasama natin? Di ba? So, ano po ang halimbawa na sinasabi ko na tinatawag na invitations, no? Sa Psalms 135, no? Ang chapter 135 verse 1 to 3. Sabi dito, purihin si Yahweh. Ngalan niya ay purihin, kayong mga lingkod niya, no? Dapat siya ay purihin. Kayang lahat na nasa banal niyang templo ay pumapasok upang doon manambahan sa banal na bahay ng ating Diyos. Si Yahweh ay papurihan pagkat siya ay mabuti, ang taglay niyang kabaitan ay marapat na tinatawag na superiority of praise. Mga kapatid, ibig sabihin ng superior, mataas, paggalang. Tinatawag na dapat yung superiority ng ating Panginoon hindi natatalo ng kung ano-anong mga bagay na ating mga kaisipan. Kaya nga higit na nating kailangan ang magpuri sa ating Panginoon kesa tayo ay magkaroon ng tinatawag na problema. So,
sa araw na ito, no, bibigyan ko po kayo ng 3 bahagi, no, na to examine these calls to praise, no. Kaya magsama-sama po tayo, no, yung mga nandiyan sa tahanan nyo, nasabi nga kanina napakasarap umupo, no, at makinig. Na para lang po tayong nagkukwentuhan. Nang sa ganun, habang tayo nagkukwentuhan, dala-dala nyo yung inyong Bible, no, nasa cellphone man yan o nasa libro, sama-sama po tayo, no, na nag-aaral sa ating talata na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon, no. Susuriin natin yan at magkakaroon tayo ng tinatawag na panawagan upang tayo ay magpuri sa Panginoon. So number 1, no, na ating dapat na bigyan ng tinatawag na pagsusuri, no, it is better to praise than to panic, no. Mas mabuting magpuri kaysa sa tinatawag na matakot ka, magkaroon ka ng sindak, no. Parang katulad nung isang araw po, may nakausap ako, sindak na sindak sila, no? Dahil pag akyat nila doon sa tahanan at meron silang inilalagay na fire extinguisher, yung aking mga kasamahan, alam niyo po ba, nagkukwentuhan sila, 2 silang tao doon, pag sarado ng pinto, bumukas ulit, no? Tingnan niyo ang kaaway. Pag sila ay nakapokus doon sa tinatawag na trabaho, nanggugulo siya. Kaya po sa umagang ito, kayo po, tayo po na nanonood, no? Minsan ginugulo tayo ng kaaway, sinisindak tayo sa mga problema, sinisindak tayo, binibigyan tayo ng panic, no? At binibigyan tayo ng tinatawag na kaisipan na tayo ay magitla sa mga nangyayari. Pero magpuri tayo sa Panginoon dahil sa umagang ito, tuturuan tayo ng Panginoon. Kaya nga po, easy to praise the Lord, all is well, no? Pagka talagang maganda, mabuti, o tapat ang Diyos, napakadali, no, na magpuri sa Panginoon. Di ba? Amen po ba? Amen po ba? Napakadali na pag ikaw ay walang problema, pagka ikaw ay tinatawag na full of blessing, talagang papanik, no? Talagang napakabilis na talagang makapag ating Panginoon. Pero ang Panginoon po, no, minsan hindi niya natutugon yung ating mga pananalangin, no? Pag maayos ang lahat, no, talagang nagpupuri ka. Pag may trabaho, may pera, may pagkain, may pambayad sa mga bills, no, talagang tuloy-tuloy ang pagpupuri mo. Ang pinakamagandang pa dito, meron ka pang extra pang shopping, ha? Meron ka pang tinatawag na pambili ng mga gamit mo sa pangsarili, no? Paano po, no? Sa mundong ito na ating ginagalawan, hindi naman po lahat all things get well, no? Kaya nga po, no, sabi po sa John 16:33, pagdaranas tayo ng tinatawag na kapighatian, tawag na panic, no? Kaya nga minsan, di po ba, nung nalaman natin na tayo ay magla-lockdown, anong ginawa ng tao? Di ba nag-panic buying? Naubos yung mga paninda, naubos yung mga tinatawag na bibilhin sa mga 7-Eleven o sa mga tinatawag na panindahan yan. Sa day lang po, dahil nasabi ko yung 7-Eleven, iinom muna po ako ng sponsor, no? So, tuloy po tayo. Huwag po tayong magpapanik. Wala po dapat na espasyo sa ating buhay mananampalataya ang tinatawag na panic. Bakit po? Bakit? Kasi nga po, dito sa mundong ito, ang sabi ng ating Panginoon, magdaranas tayo ng tinatawag na kapighatian. Kasi bakit po? Kasama natin ang Panginoon Hindi naman po lahat puro sarap, no? Kaya nga po ang ating Panginoon, binigay niya ang bugtong niyang anak para sa atin, no? Sa ating mga kasalanan, no? Siya po ay namatay sa ating Panginoon. Kaya nga, sabi po dito, in the world, you will have a tribulation. No? There are many panic producers, no, dito sa mundong ito. Napakarami, no, na ginagawa ang ating kaaway na para tayo ay magpanik, no? At yung tinatawag na matakot. Ang pinakamatindi pa nito, no, tayo ay napaparanoid. No? Grabe, no? Nagpapanik ka na, natatakot ka na, ang pinakamatindi,
napaparanoid ka na doon sa mga nangyayari sa iyong buhay, no? Isang kondisyon sa pag-iisip, no? Yung pag ikaw ay napaparanoid, inilalarawan sa pamamagitan ng mga maling akala, no? At pag-uusig. Number 1, ano po yung nagiging problema natin? About sa kalusugan. Sa ngayon, pagka ikaw ay nagkasakit, no? Pagka ikaw ay tinatawag na nag-iisip, no? Nagpapanik ka, ano mangyayari? Hihina ang iyong resistensya. Amen po ba? Hihina ang resistensya mo. So, ano mangyayari? Ikaw ay magkakaroon ng tinatawag na karamdaman. Sakit, mga kaibigan, mga kapatid. Pangalawa po, no, pagka ikaw ay nagpapanik, no, tungkol naman sa tinatawag na pamilya. Di ba? Amen po ba? Pagka ang pamilya na, no, ang ginagalaw ng kaaway, nagkakaroon ng sakit, no, nagkakaroon ng problema. Anong ginagawa natin? Di po ba nag-iisip tayo, nagpapanik tayo, nagkakaroon tayo ng tinatawag na, ano ba yan? Hindi baling minsan sinasabi natin, hindi baling walang pera, wag lang magkasakit ang pamilya. Di ba? Amen po ba? Totoo naman po yun eh. Di ba? Wala ka nang pera, wala ka nang tinatawag na trabaho, magkakaroon pa ng sakit yung ating mga mahal sa buhay. At pagka nagkasakit, no? Kailangan mo ng pera. Problema rin po 'yan, no? Basic na basic po itong tinuturo sa atin ng Panginoon. Kasi ito po yung nangyayari sa mga panahon na ito. Ito po yung nangyayari na pagka wala kang finances, wala kang tinatawag na pambayad sa mga tinatawag na billing mo, no? Magkakasakit ka, mag-iisip ka. No? Pati yung pamilya mo, lalo na yung iba, no? Hindi lang sa isang pamilya. Kung 3 kayong nagtatrabaho ngayon, no? Yung 2 nawala na ng trabaho. Bakit po? Ang dami. Hindi ko lang po nakuha, no? Doon sa aking kasamahan na kausap kahapon na napakarami pong ibinebentang malalaki. Yung bilyon. Bakit po? Bakit po ibinebenta? Kasi wala pong kita eh. Kaya yung mga ari-arian nila, no? Yung mga tinatawag na inutang nila sa bangko. Pag hindi mo nabayaran, anong nangyayari? Tumutubo. Di po ba? Kaya yung mga may-ari, no? Anong nangyayari ngayon? Binebenta nila. Ang sakit po nun, no? Sa ating kalooban, biruin mo, pinundar mo, mawawala. So, ano ibig sabihin nun? Loss. Pangatlo o pang-apat, no? Problema sa kalusugan, problema sa family, problema sa finances, no? Pang-apat po, pati yung mga tao, problema mo. Di ba? Amen po ba? Yung mga kasama mo minsan sa trabaho, minsan ay doon sa kasama mo sa business, partner mo, yung mga tao, pinoproblema mo. Grabe naman, kapatid. Hindi mo naman problema, pero pinoproblema mo. Di ba? Mga makita mo sa balita, pinoproblema mo. No? Okay lang po yun na pinoproblema mo. Pero dapat po natin gawin doon ay ano? Siyempre dapat kailangan pag-pray, no? 'Di ba? Kaysa sa ikaw ay magpanic, no? Panic only deepens trouble affecting all this area. Kapag tayo ay nagpapanik, no? Lumalalim yung ating problema. No? Kasi bakit? Puro mga negatibo, puro mga takot, puro mga pag-alaala, no? Puro mga problema. At ito po ay nakakaapekto sa lahat ng bagay sa ating buhay. Pagka nakakaapekto na sa ating buhay, mananampalataya, no? Tayo ay aligaga. Tayo ay nagkakaroon ng mga tinatawag na hindi ka nais-nais na mga ugali, no? Pag tayo ay nakakaranas ng mga ganito, tayo ay, sabi ko nga po kanina, number 1, at tayo ay nagpapanik. Di po ba? Lahat tayo, nararanasan po natin yan dahil sinabi po ng ating Panginoon na pagka tayo, no, napasama sa Kanya, hindi po naman kasarapan. Kailangan kung ano yung dinadanas ng ating Panginoon, danasin natin. Hindi po lahat ito, puro sarap. Pero alam niyo po, ang pinakamaganda na nangyayari sa ating sa buhay mananampalataya, ang sabi ng Panginoon, ang ating mga gawa ay hindi mababaliwala. Sinabi po ng ating Panginoon yan,
na tayo, yung mga pagpapagod natin, pagpapagal natin, ay hindi niya po babaliwalain yun. Amen po ba? Kaya, huwag po tayong mag-aala-ala, no? Meron tayong Diyos na hindi, no, na kayang matinag ng kahit anumang mga problema. Naniwala ka ba doon, kapatid? Naniniwala ka ba? Oh, i-type mo, Amen! Naniniwala po ako, Panginoon. No? Hindi po ako Panginoon, I mean, ang ating Panginoong Diyos, no? So, papaano makakapagbigay ng papuri sa ating Diyos na sa oras na ikaw ay nasa panic point, no? Nasa panic moment ka, no? Magulo ang isip, magulo ang buhay, no? May sigalot sa pamilya. Tandaan po natin, no? Tandaan mo lamang, kapatid. Ikaw, nanonood, pamilya ko, mga kapatid ko, mga kamag-anak ko, mga kasama ko po sa church, ikaw po, na nanonood, na nakikinig. Tandaan lang po natin palagi, no? Na tayo ay sobra, malupit na pagmamahal ang ipinagkakaloob sa atin ng Panginoon. Hindi ko po sinabing malupit siya, ibig ko po sabihin, ito po ay ipinaliliwanag natin sa lubos ng ating maipagsasabi, no? Grabe, di ba? Sa labas, maririnig mo, ang lupit naman ng pagmamahal mo. Di ba? Sinusundan mo, pinupuntahan mo. Alam niyo po, ako po, pag ako po yung nagpapagupit, no, ng aking buhok, hanggang sa mamatay po, yung barbero, gusto ko po, doon ako magpagupit sa kanya. Ngayon po, sobrang layo na eh. Nasa Davao na yung naggugupit. Ano ibig sabihin nun? Kasi, bakit? Pag umupo ka doon sa upuan ng manggugupit sa'yo, meron ng pagmamahal. Aayusin niya yung tinatawag na gupit niya sa'yo. Aayusin niya yung tinatawag na kung ano ang bagay sa'yo. Ganon ang ating Panginoon. Binabagay niya kung ano yung pagkatao mo. Ginugupit niya yung mga problema mo, tinatanggal niya yung mga sobra sa'yo, no? Napakabuti ng ating Panginoon at ipinararanas niya po sa atin ang kanyang tunay na pagmamahal. Dahil nakikita ka niya eh. Ayaw kanyang nagpapanik, ayaw kanyang nag-iisip, ayaw kanyang tinatawag na may sakit. Ayaw ng Diyos na wala kang finances. Ayaw ng Diyos na wala kang tinatawag na mga blessing. Ayaw niya po yan. Kaya po tayo tatandaan natin na tayo ay mahal ng ating Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. No? Yung kanyang pagkamatay na sinabi ko po kanina, no, ng ating Panginoon para sa atin. Ito po ay isang patunay na mahal niya po tayo ng Panginoon. Sa akin po, no? Lagi po akong nag-e-example sa akin na napakarumi. Pero heto po sa inyong harapan, nagsasabi na mahal tayo ng ating Panginoon. Babaguhin tayo ng ating Panginoon. Pagpapalain tayo ng Panginoon. Pagagalingin tayo ng Panginoon. Lilinisin tayo ng ating Panginoon. No? Kaya nga po, tatandaan natin ng number 1 sa ating Panginoon Diyos ay ikaw. Ikaw na nanonood, ikaw na nakikinig, na mahal ka ng ating Panginoon. No? Amen po? So, paano? No? Yung tinatawag na magbibigay ng papuri, sabi ko po kanina. Ang pagbibigay po ng papuri sa Panginoon, hindi lang yung ikaw ay may problema. Hindi lang yung ikaw ay pinagpapala. Dapat po, ups and downs sa iyong buhay, ay dapat nagpupuri ka sa Panginoon Diyos. Ano man ang mangyari, no, sa iyong buhay, ay dapat nagpupuri ka sa ating Panginoon. Dalawa lang po yan, no? Na pag may problema ka at wala kang problema, dapat nasa gitna ang ating Panginoon para nang sa ganon, balanse, no? Nakakapagpuri ka sa ating Panginoon. Amen po ba? Pangalawa, no? Makinig po kayo, ha? Huwag niyo pong ililipat yung inyong mga mata, no? Kailangan nakapokus lang kayo, no? Dahil pangalawa na po ito. 3 bahagi lang po ito, no? At para nasusunod po natin yung ating mga oras sa panambahan, no? Pangalawa po, it is better to praise than to be pessimistic, no? Mas mabuti pang magpuri kaysa sa walang tinatawag na pag-asa. Wala nang wawa. Yung sabi ko po lagi sa inyo, nganga, kain bubog, no? Ano pong sabi dito? O yun bang wala nang mangyayari na maganda sa iyong buhay?
At yung pinakamatindi, inaasahan mo pa, no? Inaasahan natin na yung worst yung mangyayari. Kapatid, huwag po ganun. Alam ko po, walang perpektong buhay. At po tayo ay may dinadanas, no? Na kahit po kami, no, na lingkod ng ating Panginoon, may dinadanas din po kami. Nagkakasakit, nagkakaroon ng problema, nagkukulang. Pero alam niyo po, yung tinatawag na ikaw, aasahan mo na magkaroon ng worst sa iyong buhay, dapat hindi po ganun. Kaya minsan po sa balita, sinasabi, doon sa balita, may parating na bagyo. Inaasahan po natin na darating po ang bagyo sa susunod na linggo. Patay. Dapat wala pong ganun. Di po dapat nating inaasahan yung bagyo sa buhay natin o yung bagyo na darating sa bansa. Dapat yun ipag-pray. No, sabihin na itong bagyo na darating, Lord, makaya namin, makaya ng bansa, makapagbigay ng blessing. Dahil pagka umuulan, blessing naman po talaga eh. Nililinis yung kalawakan, binibigyan ng tubig yung ating mga dams. Nagkakaroon tayo ng tubig sa nawasa. Di po ba? Ano po yung tinatawag na blessing pa? Pagka meron tayong tinatawag na pag-iisip, natututo tayong maging matatag. Natututo tayo na tinatawag na lumaban sa buhay na ito. Pero kung ikaw, yung tinatawag na pessimism, no? Para bang wala na eh. Merong isang bata nga akong nakausap, may nadisgrasya kasi dun sa aming opisina. Nahiwa yung tinatawag na daliri ng isang kasamahan namin. So takbo ko doon, nagbigay ng first aid. Alam niyo po, sabi ng bata, ay wala na yan. Naku, puputulin na yan. Nakita nyo? Napaka-negatibo ng bata. No? Bakit po? Baka mamaya, yung bata na yon naririnig mismo sa kanyang mga kasamahan sa bahay. Kaya napaka-importante po, bilang sa loob ng tahanan, dapat ang naririnig po ng ating mga anak ay positibo. Kasi po, dapat yung naituturo natin sa ating kapwa, sa ating mga kasamahan, dapat po positibo ang kanilang pananaw. Para wala pong pumapasok na negatibo sa kanila. So, pessimism can become a way of life. Totoo po yun. Kung kayo ay palaging nag-aalaala, no, at walang pag-asa, o yan na ang buhay mo. Yan na ang magiging buhay mo. Biruin mo araw-araw, ganyan ka, kapatid. Negatibo. Imbis na ipanalangin mo, imbis na itignan mo na itong nangyayari sa iyo, no? Pastor, mahirap po eh. Ang hirap po na isipin at iipamuhay yung tinatawag na positibong yan na sinasabi mo. Kapatid, pagkaganyan ka, kaya nga po tayo ay nag-aaral. Tinuturuan tayo ng ating Panginoon sa umagang ito, no, na tayo ay maging matatag. Matatag ang ating pananampalataya. May tiwala sa ating Panginoon na kaya niyang baguhin ang buhay mo, ang buhay ko, ang buhay nating lahat. No, kung walang tinatawag na kabuluhan, itong mga salita ng Diyos, bakit nandito po ako? Kaya nga po lagi ko pong sinasabi sa inyo, hindi na po ako nag-example sa iba. Ako po, ang Panginoon talagang sabi ko nga po sinusundan ka. Talagang ang buhay mo, yung tinatawag na merong layunin, merong tinatawag na kabutihan, pagka ang Diyos ang ating inuuna. So, ang tinatawag na kawalan ng tinatawag na pag-asa at pagtitiwala ay maaaring ito na yung magiging pamamaraan sa iyong buhay pagka ganyan ka. No? Kung ikaw ay ganyan lagi, kung ikaw ay laging nag-iisip, nagpapanik, no? Nagkakaroon ng mga negatibo, kapatid, maawa ka naman sa iyong sarili. Maawa ka. Alam niyo po, meron akong isang tinatawag na nakakilala, no? Kakilala ko. Kanyang buhay, although na marami ang naranasan niya sa kanyang buhay na mga negatibo, sarili, nakausap ko po siya, no? Ako po ay na-encourage, no, sa tapang niya, no? Ipinamuhay niya yung salita ng Panginoon. Dati siyang matapang, lagi siyang galit, no, sa mga tao, lagi siyang negatibo. Pero alam niyo po, nung nagkausap kami, sabi niya sa akin alam mo, Pastor King,
natin ay gagawin natin lagi na negatibo, ang mangyayari talaga. Pero ngayon, nung tinanggap niya ang ating Panginoon at ipinamuhay niya yung salita ng Panginoon, no, pumasok yung tinatawag na pagpapala sa kanyang buhay. At alam niyo po, ang taas na ng pwesto niya sa isang company. Pero nung nabubuhay siya, no, na lagi, no, meron siyang tinatawag na natural grumblers, no, yung tinatawag na palaging nakasimang, no, hindi naman nagtitinda ng daing, daing ng daing, no, daing ng daing. Walang tinatawag na positibo na nakikita mo, puro reklamo, reklamador, reklamadora, no? At ang pinakamatindi pa nito, mga kapatid, no, fault finding siya. Naghahanap, no, yung tinatawag na mga kamalian ng iba. Mapaghanap sa mga kasalanan ng iba at nag-aantay ng mga ikaw ay magkamali para masisi siya, no? O masisi mo yung tinatawag na nagkakamali lagi, no? Yung tinatawag na mema lang, no? May masabi lang, naggagiging gaganon siya yung grumblers, yung tinatawag na puro ungol, puro reklamo. Pagkayaan ang ating ipinamumuhay, tayo ay manghihina. Hindi tayo nakaka-encourage sa ating mga kasamahan, sa ating church, sa ating company, sa ating pagtatrabaho. So, pessimism is the opposite of faith, no? Yung tinatawag na walang pag-asa, kabaliktaran ng ikaw ay nananampalataya sa ating Panginoon. Meron kang tiwala, no? Kabaliktaran po ito ng ating tinatawag na sinasabing pananampalataya, no? Ang kawalan ng pag-asa ay pagdududa, no? Na sa iyong kayang gawin. Nagdududa ka at kayang gawin ng ating Panginoong Diyos, no? Kaya po tayo merong tinatawag na Panginoong Diyos na lagi nating dapat tinatawag, na dapat natin laging nakikipagniig, no? Every night, no? Minsan nga nakakalimutan ko ng mag-send ng message at paalaala. Pero bilang isang mananampalataya, no? Dapat po tayo ay lagi, parati, mayat-maya, ay laging inaalala ang ating Panginoon. Nang sa ganon, yung ating pag-asa mataas ang tinatawag na level, no? Pessimism says, I don't believe in God, no? Yan ang sinasabi ng walang pag-asa. Pero ano po ang sabi doon sa tinatawag na pananampalataya? Merong Diyos. Kayang ipagkaloob ng Diyos o ibigay sa iyo yung tinatawag na blessing, pagpapala, may pag-asa sa ating Panginoon. No? Hindi yung, alam mo, minsan po, sabi ko nga po sa inyo, nung simula, nung ating lockdown na months, no? Hindi tayo, natandaan nyo kanina yung sinabi ni Tatay Freddy, hindi sila ginutom. Totoo po yun. Pagka ikaw ay na kay Kristo, hindi ka po gugutumin ng ating Panginoon. Minsan, di ba? Bit natin yung blessing na galing ng church, no? Sa pamamagitan nila, Pastor Bogie at ng ibang mga kabataan. Alam mo, nag-uumpugan sa loob ng rec namin. Halos pagbukas namin, naglalaglagan yung mga bigay ng ating Panginoon na ginamit ng church at yung ibang mga kapatira natin na nag-share ng kanilang blessing. No, dapat tayo ay hindi tayo nawawalan ng pag-asa, no? Nagpanik ka na, pangalawa, wala ka pang pag-asa, kapatid, tanungin mo ang sarili mo. Tanungin mo na kung iyan ay makakatulong sa iyo pagka ikaw ay nagpapanik, pagka ikaw ay laging nag-aalala, pagka ikaw ay tinatawag na wala nang mangyayaring positibo sa buhay ko, eto na ako. Huwag mong gawin yung ganun, kapatid. Ito isang napakalaking paalaala sa iyo na nanonood, sa iyo na nakikinig. Ako po, dati ganun. Nag-iisip ako lagi na, natatakot ako lagi. At nag-iisip sa mga bagay na laging konting dumi lang, no, na makita ko, galit po ako. Ngayon, binago tayo ng Panginoon, no, na kailangan ipamuhay natin yung natututunan natin, yung naririnig mo, yung na-encourage ka doon sa sinasabi ng ating Panginoon. Katulad po dito sa Romans chapter 1, verse 17, no? Anong sabi dito? Sa pamamagitan ng pananampalataya,
ay mabubuhay, no? We are to live by faith, no? Kaya nga po dito sa talata na ating binabasa, Pastor, kahit po na hindi ko nakikita, mananampalataya pa rin tayo. Opo, panghawakan natin yan. Dahil hindi lang naman po dito matatapos o dito magkakaroon ng katapusan yung ating tinatawag na paggawa. Tandaan po natin, naalala ko na naman po ulit si Tatay Freddy. No? Sabi nga po niya, Pastor, gusto ko po, no, at aking pinanapalatayanan na sa darating na panahon, makakasama niya ang kanyang pamilya. Pananampalataya po ni Tatay Freddy, ganoon. Makasama ang kanyang mga mahal sa buhay, sa church. Pero wag po tayong mag-alaala. May gagamitin ang Panginoon, may gagawin ang Panginoon na para po yun ay matupad. Malay natin, hindi natin alam sa pamamagitan ng ating mga panalangin, isang araw, makakasama natin sila. No, di po ba? Ako din, nananampalataya po ako na yung aking mga kapatid, no, na nakikinig, nanonood ngayon. Dati nga, sabi ng aking kapatid, Tol, kung ano yung mga kailangan mo sa pagpipreach mo, sabihin mo lang sa akin. O, di po ba? Sino ang gumawa nun? Hindi ko po kinausap yun. Kapatid ko po ay hinipo ng Panginoon. No? Ito pong aking hawak-hawak. Isa po ito sa kanyang ibinigay sa akin para magamit. No? Di po ba? Gawa ba ninyo yun? Hindi ko po gawa yun. Ay gawa po yun ng aking pagpapanalangin at dininig ng Panginoon, yun po ay pananampalataya. Amen? Na ginagamit yung aking kapatid o yung mga tao o yung church na bine-bless po yung kanyang mga lingkod. Kaya po tayo ay huwag tayong tinatawag na mawalan ng pag-asa sapagkat napakabuti ng ating Diyos, tapat siya na nangako at hindi niya yon binabaliwala. No? Amen po? Ano pa sabi sa Romans 8:28? No? Ang sabi po dito, ang Diyos ay gumagawa ng lahat ng bagay para sa ikabubuti ng mga kanyang minamahal at nagmamahal sa kanya. Mahal mo ba ang Panginoon? Pinararamdam mo ba ang pagmamahal mo sa Panginoon? No? Kinuha ko lang po doon kung ano yung ating dapat na pag-usapan. Kung mahal mo ang Panginoon, dapat meron kang pananampalataya. Kung mahal mo ang Panginoon, dapat pagka Sunday, walang ibang nagmamay-ari sa iyo kung hindi ang ating Panginoon. Dapat pagka Sunday, ikaw ay nakikinig. Pagka Sunday, ikaw ay nagsasabi ng Amen. Nandito ako, Panginoon. Pananampalataya po yan eh. Pag ikaw ay pagka Sunday, dapat nakatutok ka. Wala man ng church, wala man na ikaw ay pagpunta physically sa church, pero kapatid, may tipanan kayo. May tipanan tayo sa ating Panginoon na tayo ay magkikita sa pamamagitan ng service online na ito. Amen po ba? Ganun kabuti ang ating Panginoon. Hindi napuputol yung kanyang pagpapaalaala sapagkat ikaw ay mahal niya. Ayaw kanyang nagpapanik. Ayaw kanya ng walang pag-asa. Kaya kapatid, eto, ginagamit po kami ng mga lingkod, no? Purihin ng Diyos. Dahil kami ay nagiging, merong tinatawag na boldness, no? Na ipahayag yung tinatawag na salita ng Panginoon. Ginagamit kami, speaker lang kami. Naririnig mo lang yung aming inaaral, no? Para ikaw ay i-encourage ng ating Panginoon. Wala siya eh. Pero ang sabi niya, di ba, hindi niya tayo iiwan. Di ba? Yung ating tinatawag na binabasa sa Mateo, di po ba? Simula dulo hanggang unahan o unahan hanggang dulo. Kasama-kasama natin ang ating Panginoon. Tapos matatakot ka, magpapanik ka, magkakaroon ka ng tinatawag na walang pag-asa. Kapatid, mismo ikaw, tanungin mo ngayon ang iyong sarili. Dapat ka bang mag-alaala? Di ba? Ginutom ka na ba ng Panginoon? Binigyan ka na ba na pagkalooban kanya ng tinatawag na problema na hindi mo kinaya? Di po ba? Kaya nga po ako tuwan-tuwa. Napakainam po talaga na tayo ay merong pananampalataya sa ating Panginoon. Sa totoo lang, tuwan-tuwa po ako. Kagabi pa, no? Habang natutulog nga po kami, iisa lang po yung aming pinag-uusapan hanggang kami ay
makatulog, no? Walang iba po yung aking anak, no, sa spiritual, no, yung aming youth pastor, si Pastor Mark. Nawala ang isa, dalawa ang ipinalit. Di po ba? Oh, di po ba? Minsan naiisip natin yung mga bagay na negatibo. Ano ba yan? Ang tagal mo naman magkaroon ng baby. Di ba? Pero ang plano ng Panginoon yun yung pananampalataya Pinapanampalatayanan mo yung plano ng Panginoong Diyos na mas ikabubuti mo. Mas maganda sa'yo. Kaya yun po, may dalawa kaming inaantabayanan na pagpapala mula sa ating Panginoong Diyos. No? Ang pangalan po nila ay Benben. Pangalan kaya hintayin na lang po natin, no? Tuwa-tuwa po talaga ako. Alam niyo po siyempre, ikaw ba, no? Ang pangalan nung ang ating Panginoon ay natutuwa pag ikaw ay nakakagawa ng tinatawag na pagso-soul win. Tuwa, di ba? Ang langit ay natutuwa, ang ating Panginoon pa. Nakakilala ka sa Panginoon, tuwa-tuwa nga ang Panginoon. Nakakilala ang iyong mga anak at talagang nakikita mo na sila ay nananampalataya, no? Na laging nandun sa church, di ba? Natutuwa tayo bilang magulang. What more ang ating Panginoon, no? So pangatlo, no? Tutok pa, mga kaibigan, mga kamag-anak at mga kapatid na mananampalataya. Number 3, no? Last na po ito. It is better to praise than to be problem conscious, no? Yung bang wala pa yung problema mo iniisip mo na, no? Conscious ka pa masyado. Parang pakiramdam mo yung problema mo laging nariyan, no? Everyone has a problem. Amen po ba? Lahat naman po tayo may problema. Lahat po tayo ay dumadanas ng tinatawag na kapighatian sa ating buhay. Lahat po tayo noon, no? Wala pong pwedeng makatakas sa mga bagay na ganoon. Wait lang po. Isa muna pong patastas muli. Hallelujah. Purihin ng Diyos, no? Bakit po? Bakit everyone has a problem? Bakit? Because the world is not perfect. Hindi po perfecto itong ating ginagalawan ng mundong ito, no? Napakarami mga bagay na maaaring magdulot sa ating ng mga problema, no? At ano pa? Yung iyong mga, sabi ko nga, yung mga nakakausap mo, they are not perfect also, no? People are not perfect. Mga tao na nasa paligid mo ay hindi perfecto yan, no? Kaya huwag kang titingin sa kanila. Huwag kang matitisod sa kanila. Piliin mo kung ano yung mabuti na ginagawa nila, no? At ipag-pray mo, no? Isa po yun sa itinuturo ng ating Panginoon na ikaw dapat ay hindi problem conscious. Di ba? Amen po ba doon? Yung tinatawag na pag may problema conscious ka lagi, ninanamnam mo, no? Lagi mong iniisip, no? Laging nariyan sa'yo, lagi mong katabi. Meron po akong nakausap na naman na isang tao, no? Sabi niya, Pastor, bakit pagka po ako yung nag-i-interview, no? Parang ang nararamdaman ko mahahawa po ako ng COVID. Ha? Grabe naman 'yun. Napakilaki naman ng tinatawag na problema mo. Kumausap ka lang, nag-interview ka lang ng tawag dito. Ano ba tawag din yung mga bagong magpapasok masisinggot mo ba kagad 'yun? Ang tanong ko sa kanya, may PPE ka ba? No? Isinuot mo ba yung face mask at saka yung face shield? Sabi niya, opo, dapat hindi ka matakot. Tayo bilang isang mananampalataya, dapat taglay-taglay po natin yung karunungan, yung righteousness ng ating Panginoon. Para hindi tayo napapasok, no, nung tinatawag na problema na tayo ay laging, alam mo yun, conscious ka sa mga problema mo. Kaya nga po, all affected by fall of men, no? Ayon sa Genesis, no? Ang lahat po ay apektado, no, sa pagkakaroon ng tinatawag na pagkakasala sapagkat, no, yung pagkakaroon ng tinatawag na sakit, pagkakaroon ng problema dahil po ito ay apekto ng mga sinauna nating mga kapatiran, no? Si Adam and Eve, no? Pero sa totoo lang po, mga kapatid,
we do not have to focus, no? Dapat po hindi tayo nagpo-focus doon sa kung ano ang mangyayari sa ating buhay. No, hindi po tayo dapat naka-focus lagi. Dapat ang focus natin ang ating Panginoon. Dapat lagi po tayong nakikisama. Ang plano mo plano dapat din ng ating Panginoon. Dapat po ay nasa gitna lagi ang ating Panginoon, no? Para po tayo ay walang problema. So, dito makikita natin na sinabi sa atin ng ating kapatid na si Paul, no? Is overcome. Yung tinatawag na faithless pessimism. Bakit po? Bakit po? Na isang halimbawa yung ginawa ni Paul na siya ay hindi nagkakaroon ng tinatawag na problema o conscious palagi. Alam niyo po kung anong ginawa ni Paul? Nanalangin. Yan lang po. No? Nanalangin. Nagpray. Day and night. Pray. Yun ang lagi sa ating sinasabi ng Panginoon. Na kung ikaw ay merong pagpapanik, na kung ikaw ay merong tinatawag na walang pag-asa, na ikaw ay nagkakaroon ng problema at conscious ka sa problema mo, anong sabi ng Panginoon? Cast all your cares. Bakit? Kasi ang ating Panginoon ay nagkikare sa iyo. Kahit nga minsan nagkakaasala tayo, pinupuntahan pa rin tayo ng Panginoon. Tinutugon ng ating Panginoon. Kasi yun yung pangako niya Hindi na siya ang Diyos kung binabali niya yung kanyang mga pangako. Ang kailangan naman ng ating Panginoon, di ba? Ay tayo ay magsuko. Tayo ay sumamba sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, no? Na overcome, no, ng ating Panginoon ang mga bagay na may problema na ito. Katulad po sa Philippians chapter 4 verse 6, no? Ang sabi dito, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Sa halip ay idulog nyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan tungkol sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng tinatawag na pagpapanalangin at pagsamong merong pagpapasalamat. Yan po ang sinabi ng ating Panginoon sa Bible. Na tayo ay huwag mababalisa, huwag mag-iisip, no? Ang kailangan lang natin, manalangin ng merong pagpapasalamat. Opo, kahit na nga ano po ang mangyari sa buhay mo, magpuri ka pa sa Panginoon. Baksak ka man sa exam, huwag kang susuko. Mag-take ka po ulit. Di po ba? Magkaroon ka ng tinatawag na pag-aaral, mag-review ka, no? Linangin mo ang iyong sarili o sa tinatawag na pagbabasa, mag-review ka ulit. At makikita mo, no, dun sa pag-review mo, Lord, tulungan mo po ako na makapasa na. Ang pinakamahirap nito, no? Ikaw ay nandun na sa tinatawag na pag-e-exam. Anong nangyayari? Kinakabahan ka. Kaya wasakin mo ulit yun. Sabi ng Panginoon, manalangin. Manalangin ka, kapatid. Pagka ganyan na, nagkakaroon ka ng takot, nagkakaroon ka ng pag-alaala, no? Kailangan mong sumangguni sa ating Panginoon. Ano pa? No? Philippians chapter 4 verse 7, no? Ang sabi dito, at ang kapayapaan ng Diyos na higit pa sa kaya nating maunawaan ang magbabantay sa iyong mga puso at mga pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo, no? Magtiwala po tayo sa ating Diyos sa lahat ng bagay. Dahil yun po ang sinabi niya, kaya kapayapaan ang ipagkakaloob ng ating Panginoong Diyos. Kaya tatalunin yan, gagapiin yan, yung mga tinatawag na pagpapanik mo, kawalan ng pag-asa, at yung conscious problem mo, no? Mawawala po yan. Bakit? Kasi nandun ka sa presensya ng Panginoon. Puspos, no? Ikaw ay tinatakpan ng kanyang makapangyarihan dugo, no? Sumunod, no? Tuloy-tuloy na natin sa Philippians chapter 4 verse 8. Kahuli-hulihan ang sabi dito, mga kapatid, anumang bagay na totoo, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kanais-nais, anumang bagay na kahanga-hanga, kung may anumang kahusayan at kung may karapat-dapat na parangalan,
ang mga bagay na ito ang iyong isiksik sa iyong isipan. No? Amen po ba? Yan ang lagi po nating dapat iniisip. Palagi nating isiksik na magpuri, magpakasaya sa presensya ng ating Panginoon. Kapatid, matagal na tayong naniniwala na ang Diyos ay tutugunin. Meron lang siyang time na para tayo ay tugunan. Pero wag po tayong mag-aalala sapagkat ang Diyos ay tatalunin ang panic natin. Tatalunin niya ang pag-iisip natin na tayo ay walang tinatawag na pananampalataya. Tatalunin niya yung tinatawag na problema na lagi kang nakatutok, no? So, iiwan ko po sa inyo ito, no? Sabi po dito, praise is powerful, no? Sobrang makapangyarihan ang magpuri sa ating Panginoon. Because praise demonstrate faith, no? Ang pagpupuri ay nagpapakita po ng tinatawag na pananampalataya. Amen po ba? At ang pagpupuri po ay nagbubukas, no? Kaya na po sinabi ko sa inyo na makikita ng mga ibang mananampalataya, no? Na tao, yung mga ibang hindi pa nakakakilala sa Panginoon, na ikaw ay pwedeng mag-witness, no? Ang pagpupuri ay nagbubukas, no, ng pintuan upang ikaw ay maging saksi ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen? Di ba? Napakabuti ng ating Panginoon. Kaya nga po tayo, no, lagi po nating iisipin, lagi po nating ipaghahalukit o pagsasamahin ng ating mga palad at tayo po ay matuto na lumuhod, mag-fasting, no? At magkaroon ng tinatawag na pakikipagdiig sa ating Panginoon. So umagang ito, ano yung tinugon ng ating Panginoon na tinalo niya? Tayo ay huwag magpapanik, tayo ay huwag magiging walang pananampalataya, at huwag kang masyadong tinatawag na yung problema mo ay lagi mong pinapamuhay, no? Lagi mong iniisip, no? Yung conscious problem. Amen po ba? Natuto po ba kayo sa umagang ito? Type nyo lang po dyan. Amen and amen. Amen po? Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon sa ating mga kanya-kanyang mga tahanan.